Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST makakasama natin si Amor Larosa. Amor, good morning. Ano ang lagay na ating panahon para sa araw na ito? Good morning din, person, and good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw na ito, magandang balita para sa ating lahat dahil wala na pong low pressure area ano mga kaulapan na pwede pong magdulot ng malalakas sa pag-ulan dito yan sa ating bansa. Ngayon po ay dominant weather system natin itong easterlies o yung hangin mula po yan sa silangan o mula po sa dagat Pasipiko. Refresher lang po tayo, no? Itong easterlies na ito, yung hangin mula po sa silangan, inaasahan po natin na magdudulot po ito ng mainit o maalinsangang panahon at inaasahan rin po natin ang pagkakaroon pa ng matataas sa temperatura dito sa ating bansa. Para po sa inaasahang lagay na panahon sa mga susunod na oras, halos buong bansa po natin ay makakaranas ng magandang panahon. Inaasahan lang po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero syempre kahit po maganda ang panahon sa umaga o sa tanghali, meron pa rin pong posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulo-pulo lamang naman ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya syempre magbaon pa rin po kayo ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga bahay. At dahil nga po dominante na ngayon ang pag-ira nitong easterlies dito sa ating bansa, alamin naman po natin kung may malaking pagbabago na ba sa lagay ng ating temperatura kahapon. Eto po at i-check po natin ang highest temperatures na naitala po ng Pag-asa. Kahapon po yan, araw po ng Martes, March 25, 2014. So unahin po natin yung lowest temperature sa Baguio City. Bahagya na po tumataas, meron po yung 14 degrees Celsius. Sa Basco, Batanes naman, umabot po yan ng 18 degrees Celsius. Dito naman sa Bukidnon, particularly sa Malaybalay, meron po yan 20 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan naman, yung po ay 22.6 degrees Celsius. At para naman sa Tuguegarao City, meron po yan 23 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin yung highest temperatures natin, gaano kaya kainit ang panahong naranasan ng ating mga kababayan kahapon. Diyan po sa Dagupan City, pinakamainit po ang panahon, yan po'y umabot ng 34.5 degrees Celsius. At sumunod naman dito ang General Santos City with 34 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Science Garden, Quezon City, napabilang pa tayo sa isa sa mga lugar na merong pinakamainit na panahon kahapon, araw ng Martes. Umabot po ang ating temperatura ng 33.1 degrees Celsius. So kahit po nakaranas tayo ng medyo maulap na kalangitan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, ay nakapagtala pa rin po tayo. Meron pa rin po times talaga na mainit pa rin po yung panahon natin kahapon. At para naman sa Cavite, yan po ay 32.4 degrees Celsius. At para naman sa Subic, Zambales, yan po ay 32.3 degrees Celsius. Sa ngayon po ay patuloy po ang pagbabantay natin sa ating wind patterns dahil maaaring anytime this week, ayon kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, ay maideklara na ang opisyal na tag-init na panahon dito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Mr. Mendoza, as of now, wala pa naman po tayong namamataang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility within 24 hours po yan. Sa iyo pang usapan, laman po ng Global Weather News ngayon ang patuloy na pag-iral ng drought sa California. Sabay-sabay po nating unawain ang drought at ang mga sanhi nito sa aming pagbabalik. Sa ating Global Weather News naman po ng mga balita ngayon, tulad na lamang ng mula sa San Jose Mercury News at sa sfgate.com ang tungkol sa patuloy na pag-iral ng drought dyan po yan sa California at ang lumalalang water crisis. Ang drought ay isang kondisyon ng pagkakaroon ng unusual o abnormal na tag-init sa isang area. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, nakakaranas po sila doon ngayon ng matinding init at pagkatuyo dahil maraming disyerto rin ang matatagpuan sa California. Isa rin po sa mga factors ay ang malakas na epekto ng ridge ng high pressure area na nagdudulot ng mainit na panahon at halos wala rin po kasing rainfall o hindi po sila nakakaranas ng mga pag-ulan doon. Nagdulot ito ng water crisis, pagkatuyo o pagkasira ng mga halaman at ng mga taniman. Pero mga kababayan, alam nyo ba na dito mismo sa Pilipinas ay nakaranas na rin tayo ng drought? Ayon kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, ang huling pagkakataon na nakaranas tayo ng tagtuyot ay noong taong 2010 kung saan ito po ay naging implikasyon ng pag-iral ng El Nino sa ating bansa. Sa ngayon naman po ay patuloy pa rin naman ang pag-oobserba ng Pag-asa weather systems, ngunit hindi pa rin po natin inaalis ang tsansa na magkaroon ng El Nino sa mga susunod na buwan. Sa ngayon naman po ay neutral pa naman ang ating kondisyon kaya wala pa naman tayong dapat ipangamba at tumutok na lang po sa Panahon TV para malaman po natin yung mga pagbabago sa lagay ng ating panahon.
At bago pa ako magpaalam, mabati lang po muna ako sa Validation Team 1 ng Department of Health, PHO Marinduque na nanonood po ngayon ng Balitaan. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa Balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Perselin. Maraming salamat, Amor La Rosa.